Magandang gabi mga kapatid at mga kaibigan. Bago tayo magsimula sa ating mga topic na pag-uusapan ngayong gabi nito, gusto ko pong hilingin sa inyo na pakisuportahan niyo po itong aming munting YouTube channel na nangangaral patungkol sa salita ng Diyos, na ipinapahayag namin dito ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Wala po kaming inililihim, wala po kaming itinatago, lahat hayag at lantad na ipinapahayag namin ang buong katotohanan. Pakisuportahan niyo po ang aming YouTube channel, paki-like, paki-share, paki-subscribe at pindutin ang bell para lagi po kayong updated sa panibagong video ng pangangaral ng salita ng Diyos na aming ipapahayag umaga at gabi. Bago tayo magsimula, maglaan po tayo ng maikling panalangin para sa ating Panginoong Diyos. Ama naming Diyos na magpangyarihan sa lahat, Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral sa iyong banal na salita. Punuin niyo po ako sa iyong banal na Espiritu. O Diyos, patawarin niyo po ako, kami, sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin niyo po kami sa iyong banal na dugo. Punuin niyo po kami sa iyong banal na Espiritu. O Diyos, turuan niyo po akong magsalita sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kayo po ang siyang magpaliwanag, Panginoon. Nawa, O Diyos, gawin niyo lang po akong instrumento, O Diyos, para maiparating ang mensaheng ito sa lahat ng mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, na gustong magkamit ng buhay na walang hanggan. O Diyos, salamat po sa gabing ito. In Jesus' name, amen. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito ang tungkol sa Kolosas. Kolosas chapter 2 verse 15 hanggang 17. Verse 15 hanggang 17. Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at ang mga may kapangyarihan. Sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Kaya't ang sinuman ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Magbigay po tayo ng kaunting paliwanag sa nabanggit na ito. Ang gustong iparating dito ay patungkol sa pagkain, kautusan, at anong klase bang pagkain ang sinasabing pwedeng kainin. Magbigay po tayo ng kaunting verses kasi may sinasabi rito na hindi lahat ng sinasabing pagkain ay pagkain nga. Ano ba ang sinasabing pagkain? Basa tayo dito sa Deuteronomy chapter 14. Deuteronomy chapter 14. Chapter 14 verse 3.
verse 3 hanggang 7. Kasi maraming nag-aakala na lahat ng sinasabing pagkain ay pagkain nga. Hindi po lahat ng mga iniisip na ng tao na pagkain ay pagkain. Ito, simulan natin sa verse 3. Huwag kang kakain ng anumang bagay na marurumi. Ito ang mga hayop na maari ninyong kainin: ang baka, ang tupa, at ang kambing, ang malalaking usa at ang maliit na usa, ang lalaking usa at ang mailap na kambing, at ang kambing sa bundok at ang kambing sa kapatagan, at ang tupang bundok. At bawat hayop na may hati ang paa, biyak at ngumunguya sa mga hayop ay maaari ninyong kanin. Gayunman ang mga ito ay hindi dapat kainin sa mga ngumunguya. Ngumunguya o sa biyak ang paa, ang kamelyo, ang libre, at ang kuniho, sapagkat sila'y ngumunguya ngunit walang hati ang paa. Ang mga ito ay marumi sa inyo. At ang baboy sapagkat may hati ang paa ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakanin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Maliwanag po ang pagkasabi. Bawal po talaga ang baboy. Ang pwede lang ang manok, ang usa, ang baka, ang kalabaw, ang kambing, ang tupa. Pero ang baboy, bawal po talaga yan. Maliwanag po ang pagkasabi dito na binigyan ni Lord ng specific kung ano ba talaga ang inaalaw ni Lord na pagkain. Maliwanag po ang pagkasabi. Baka, kalabaw, kambing, usa, at ang manok, pwede kainin yan kasi inaalaw ni Lord na pagkain. Pero ang baboy, maliwanag po na hindi pwede. Pati yung walang kaliskis, bawal din yan. Yung walang palikpik, yung hipon, yung talaba, yung pusit, bawal yan sa paningin ng Diyos na kainin. Dahil hindi po yan nakakabuti sa katawan ng tao. Na once na kumakain ang isang tao ng isang pinagbabawal na pagkain, anong resulta? Marami siyang nararamdaman na mga sakit na hindi may paliwanag. Magkakasakit ng diabetes, magkakasakit ng cancer, magkakasakit ng sakit sa puso, mga high blood, at marami pang iba na hindi ma-explain ng mga karamdaman sa katawan ng isang tao. Ito ang unang topic patungkol sa pagkain. Dapat bigyan natin ng kaliwanagan kung ano ang inaalaw ni Lord na pagkain at kung ano ang hindi. Tao lang talaga ang sadyang masuwayin. Kung anong bawal, yun ang ginagawa. Kaya napapahamak. Dapat
kung ano ang bawal, huwag natin gawin para hindi malagay sa peligro ang ating mga kalusugan at ang ating mga katawan. Kasi ang katawan natin ay templo ng Diyos. Dapat natin itong pahalagahan at ingatan. Huwag natin itong lapastanganin kasi magagalit ang Diyos sa atin. Dapat malaman natin yan, mga kapatid at mga kaibigan. Pangalawang pag-aaral. Ano ba talaga ang dalawang klase kasing kautusan sa kapanahunan ni Moises? Unang kautusan, yung 10 Commandments na isinulat ng Diyos sa dalawang tapyas na bato doon sa bundok ng Sinai. At ang pangalawang kautusan, yung sacrificial law na isinulat ni Moises sa papel. Ano ba ang nag-i-exist na kautusan ngayon? Na hanggang ngayon, nananatili ito at kailangang sundin. At walang pwedeng sumalungat dito kasi ito ay nakatala sa banal na kasulatan. Ito ay 10 utos ng Diyos na kailangang sundin sa lahat ng mga nagsasabing tunay na lingkod ng Diyos. Ang nag-i-exist na kautusan ngayon na hanggang ngayon ay hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa presenteng panahon ito, ang nananatiling kautusan at hindi nabubura itong 10 utos. At anong kautusan ang inalis nung time na si Jesus Christ ang napako sa krus ng Kalbaryo? Itong sulat kamay ni Moises. Kasi nung panahon ni Moises, kapag ikaw ay nagkasala, kailangan mong mag-alay ng hayop. Kung mayroon ka, kalabaw, baka, kambing, tupa. Basta mga mag-iisang taon ang edad nung kambing o yung kalabaw, basta kaya nang ialay yung kalabaw bilang sacrifice, bilang pambayad sa kasalanan. Matindi ang rules, ang patakaran sa panahon ni Moises kapag nagkasala ang isang tao. Kailangan niyang mag-alay. Paano kung wala siyang panghandog bilang bayad sa kasalanan niya? Yun ang peligro. Baka kung wala ka talagang maihandog, lalo na kung mabigat ang pagkakasala na ginawa mo, baka buhay mo ang magiging kapalit. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit, ang biyaya ng Diyos, ang grasya sa Diyos ay buhay na walang hanggan. Na ang sino mang tumanggap at sumampalataya ay maligtas. Juan 5:24. Lahat ng sumampalataya at tumanggap kay Jesus Christ ay may buhay na walang hanggan. Subalit, ang tumanggi o ayaw kilalanin o ayaw tanggapin si Jesus Christ ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Anong sabi sa Juan 3:18? Ang sumampalataya, tumanggap kay Jesus Christ ay maligtas. Subalit, ang hindi tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ ay sisintensyahan doon sa naglalagablab na apoy. Buhay ka pa, sentensyado ka na kapag hindi mo tinanggap si Jesus Christ, kapag hindi ka nagsisi at hindi ka nagbago, hindi ka nagbalik loob sa ating Diyos, mapapahama ka pagdating ng huling araw. Yan ang sinisiguro ng Diyos sa lahat ng mga hindi sumampalataya at patuloy na lumalabag sa kalooban ng Diyos. Mapapahamak talaga kayo. Hindi ako may sabi nito, ang Diyos mismo ang nagsasabi nito.
Kasi pag si Lord nagsalita, hindi kayo amo-amuin na kung ano lang ang gusto nyong marinig, yun ang sasabihin. Hindi ganon si Lord. Kung ano ang tama at eksakto na pwedeng ipahayag para magbago at magbalik loob ang mga tao sa Diyos, sasabihin niya yun. Kung willing kang magbago, nasa sayo yan. Pero kung gusto mo nakapahamakan, sige, patuloy ka lang sa ginagawa mong kalapastanganan o paglabag sa kalooban ng Diyos. Kasi ang Diyos hindi naman nagbabawal sa atin. Hinahayaan niya tayo naggawin ang gusto natin. Pero pagdating ng huling araw, pag hindi ka nagbago at inabot ka ng kamatayan mo, delikado ka, kapatid. Isang nakakatakot na sitwasyon kapag namatay ka na hindi po pinagsisihan ang lahat ng kasalanan. Dahil gaya nga ning sinabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang biyaya ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pag nilay-nilayan niyo po itong gabing ito, ang mensaheng ito habang buhay ka pa. Kasi ang kaligtasan ay ngayong buhay ka pa, hindi pagpatay na. Kasi pagpatay ka na, wala nang pag-asa yon. Hindi ka na pwedeng magsisi, hindi ka na pwedeng magbago, hindi ka na pwedeng tumanggap kay Jesus Christ kasi wala ka na, patay ka na, at wala ka ng chances pa na magbalik loob sa Diyos. Bakit? Kasi nung buhay ka pa nga, mas pinili mo ang kalayawan, mas pinili mo ang buhay na lapastanganin ng Diyos, na bastusin ang Diyos sa pamamagitan ng kung anong mga kasalanan na ginagawa mo. Ayaw mong makinig sa salita ng Diyos, mas pinili mo pa ang gumawa ng kasamaan. Anong sabi dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Para maliwanag po sa atin ito kung ano ba talaga, bakit hindi nakikinig ang tao. Bakit hindi nakikinig ang mga tao? Karamihan sa mga tao, bakit hindi nakikinig sa salita ng Diyos? Ano ba talaga ang dahilan? Bakit mas pinili pa nilang panigan ang gawa ng kadiliman kaysa pumanig sila sa gawa ng Diyos na walang iba kundi ang kabutihan, ang kautusan na kailangang sundin para maituwid ang ating buhay habang nandito pa tayo sa lupa na buhay na patuloy na sumusunod kay Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sa kanilang kalagayan binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ulitin natin para maliwanag. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito na walang iba kundi si Satanas, yung mga hindi mananampalataya, na mas hindi sila makikinig, mas panigan pa nila ang gawa ng kadiliman. Bakit? Kaya pala hindi nakikinig ang isang tao pag pinangaralan mo kasi
binulag siya ng dyablo. Lahat ng kailangang malaman o lahat ng katotohanan, lahat siguro ng katotohanan na kailangan nating sabihin para mapabuti ang isang tao, ayaw tanggapin. Mas nagmamatigas ang kanilang mga puso. Bakit? Binulag sila ni Satanas. Nasanay kung kahit man lang ilang minuto na pakinggan nila ang katotohanan ito, ay pwedeng magbago ang kanilang buhay in a split seconds. Pero bakit? Bakit ayaw nilang pakinggan? Dahil nga, katulad ng sinabi rito sa Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 4 verse 4, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga hindi mananampalataya. Kahit anong akay mo sa mga taong ito ay hindi sila susunod. Bakit? Pinipigilan sila ni Satanas na mapalapit sa Diyos. Bakit? Kasi ayaw ni Satanas na magbago ang tao. Pero ang Diyos naman, hindi naman siya namimilit sa mga may ayaw sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, yung may gusto sa Kanya, yung willing tumanggap sa Kanya, yung tanggapin siya ng buong puso, na yung willing sumunod sa utos niya, willing tumanggap sa Kanya, at willing sumunod sa ordinansa ng Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na napipilitan ka sa pagsunod sa Kanya. Gusto ng Diyos na bukal sa puso yung pagsunod mo sa Kanya. Kasi hindi tayo ginawa ng Diyos na robot. Mayroon tayong ginawa tayo ng Diyos na tao na may sariling desisyon, sariling pagpapasya. Pero huwag nating gawing lisensya ang kalayaan para sa ating kapamakan. Kasi minsan ang kalayaan, sa sobra nating kalayaan gumawa ng kahit anong bagay, to the point na kakalimutan na natin na masama na pala yung ginagawa natin. Hindi na natin naalala ang kautusan ng Diyos. Mas winalang bahala natin, binaliwala natin ang kautusan ng Diyos. Ayaw kumilala kay Kristo, ayaw sumunod kay Kristo, ayaw tanggapin si Kristo. Mas pinili pa ang gawa ng kadiliman kaysa sundin ang daan ng katwiran. Yan ang nakakalungkot sa atin, mga kapatid at mga kaibigan. Ako, gusto ko kayong imbitahan patungkol sa katotohanan ito. Ang mga, ano ba ang basihan ng mga tunay na mga ngaral ng salita ng Diyos? Una, kung nagsasabi ka na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao, ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos. Unang katotohanan yan. Kung sinasabi mo sa iyong sarili na si Jesus Christ ay isinugo ng Diyos mula sa kalingitan at nagkatawang tao sa pamamagitan ni Maria, na ang kanyang pagkakatawang tao ay lalang ng banal na espiritu. Hindi siya kagagawa ng tao. Ngayon, gusto kong sabihin sa atin, unang katotohanan na malalaman natin na ang isang mga ngaral ay totoo, na ang ipangaral niya ay si Kristo na Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, ipangaral ang buong katotohanan ng kautusan. Anong sabi dito sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20? Ipangaral ang mabuting balita sa lahat ng bansa at bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa utos ng Diyos. Bakit kailangan? Bakit hindi mawala talaga ang kailangan? Bakit hindi pwedeng kalimutan na sundin natin ang kautusan? Bakit? Kung Kristiyano ka,
kailangan mong sumunod sa utos para hindi ka maligaw, para hindi ka matukso ni Satanas. Kasi ang kautusan, yan ang ating defense mechanism para hindi tayo mabitag ni Satanas kung sakaling tuksohin tayo. Kasi ang mga taong nagsasabing Kristiyano pero hindi sumusunod sa kautusan, madaling bitagan ni Satanas, madaling tuksohin. Kunting pagsubok, kunting tukso sa kanya, bibigay siya kagad. Bakit? Hindi tinatanggap ang kautusan. Walang lugar sa puso niya ang kautusan. Mas pinili pa niya ang hindi pumapanig sa kautusan pero nagsasabi siyang Kristiyano siya. Yan ang nakakalungkot. Ito ang sabi sa Juan 14:15. Kung iniibig ninyo ako, sabi ni Jesus Christ yan, sino mang nagmamahal sa Diyos, kailangang sumunod sa utos. Kasi ang kautusan, yan ang puso ng Diyos. Yan ang puso ni Jesus Christ ng Banal na Espiritu. Kapag sinunod natin ang kautusan, mas lalong matutuwa ang Diyos. Mas lalong kalugod-lugod sa Diyos. Pag sinunod natin, ipinangaral pa natin, mas lalong kapurihan yun sa Diyos. Pero, ang mga hindi sumusunod sa kautusan ng Diyos, na walang iba kundi ang 10 utos, yun ay nakakalungkot. Yun ay, anong tawag doon? Napapabilang sa mga bulaang propeta. Bulaang mga ngaral. Nag-aanyong tupa. Nagdadala ng salita ng Diyos. Pero subukin mo kung anong klaseng katotohanan ang dala. Unang katotohanan na malalaman mo na Kristiyano, na tunay na lingkod ang isang tao. Una, pinapahayag niya na si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Pangalawa, ipangaral ang kautusan. Ipinangangaral niya ang kautusan na once na tinanggap mo si Jesus Christ, sumampalataya kay Jesus Christ, kailangan mong sumunod sa kautusan. Bakit? Mahal natin ang Diyos. Wala nang ibang rason kaya tayo sumunod sa kautusan. Mahal natin ang Diyos kaya sumunod tayo sa utos. Huwag na tayong mag-excuse. Bakit hindi ka sumunod sa utos? Kasi ang hirap. Ang hirap naman sundin sa utos. Hindi naman natin kayang perfectuhin. Hindi naman natin ma-perfect ang kautusan kasi tao lang tayo. No, kapatid. Kaya nating sundin ang kautusan kasi hindi naman ikaw ang gagawa para masunod ang kautusan. Sino ang gagawa? Tutulungan tayo ni Jesus Christ para masunod natin ang kautusan. Kasi hindi na tayo namuhay para sa ating sarili. Tayo ay namuhay para kay Kristo. Pangatlong katibayan patungkol sa tunay na propeta at nangangaral ng banal na salita ng Diyos. Tunay na lingkod ng Diyos. Itong ipinapahayag ang banal na Sabat ng Diyos. Ano ba ang banal na Sabat? Sa Genesis chapter 2 verse 2 and 3, matapos likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa buong mundo, lahat ng mga bagay na naaabot sa ating paningin, gawa ng Diyos yan. Sa loob ng 6 na araw kasama na ang tao. Ngayon, pagdating ng 7 araw, ano ang ginawa ng Diyos? Pinagpala niya ang 7 araw. Binasbasan, itinangi, ibinukod, at ito ang pinakamaganda, ginawa niyang banal para sa Kanya. Ibig sabihin, kapag nagpahinga ba, sinasabing kapag nagpahinga ba ang Diyos, di ba sabi doon sa pagkatapos niyang
likhain ang lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw, nagpahinga siya sa loob ng pagdating ng ika-7 araw. Ibig sabihin ba nun, pag nagpahinga ang Diyos, napagod siya? Hindi lang basta pahinga ang tinutukoy ni Lord dito na nagpahinga. Ibig sabihin, once na ginawa mong banal, ang ginawa ni Lord na banal ang isang araw, ibig sabihin nun, sambahin natin ang Diyos. Maglaan tayo ng oras para sa Kanya. Maglaan tayo ng time para sambahin ang Diyos. Dito, sa banal na Sabat. Dito, sa espesyal na araw na ginawa ng Diyos. Wala kang mababasa sa Bible na inutos ng Diyos na sambahin mo siya sa araw ng linggo. Magbigay kayo ng verse dito sa Bible. Saan nyo mababasa na ang unang araw binanal ng Diyos? Kung ano pa yung hindi totoo, kung ano pa yung hindi nakasulat dito, yun pa ang pinapanigan nyo. Kung ano pa yung tunay na araw ng Diyos na dapat siyang sambahin, hindi kayo sumusunod. Sumusuway kayo. Gumagawa kayo ng sarili nyong pagsamba. Yun ang hindi maganda ron. Yun ang nakakatakot. Kasi lahat ng ginawa natin dito, mabuti man yan o masama, pagsusulitan mo yan sa Diyos. Yan ang nakakatakot yan, kaibigan. Bakit mas pumapanig kayo doon sa hindi tamang araw na hindi naman iniutos ng Diyos na para sambahin siya? Mas doon ka kayo pumapanig. Kung ano pa yung eksaktong araw, binanal, binasbasan, itinangi para sa Kanya, ayaw niyong sundin. Bakit? Dahil binulag kayo ng Diyos ng sanlibutan ito. Kung ano pa yung hindi nakasulat dito, hindi sinabi, at wala talagang kahit isang titik na nakasulat dito, yun pa ang sinusunod. Ayaw tumanggap kay Kristo, ayaw sumunod sa kautusan, ayaw sumunod sa eksaktong araw na sinabi ng Diyos na dapat sambahin siya. Ito na. Yan ang sinasabing paparating na tayo sa huling araw. Marami ang nagdadala ngayon ng salita ng Diyos. Marami ang nagdadala ng Bible. Pero anong klaseng katotohanan ba ang dinadala niya? Baka kapahamakan yun doon sa mga nakikinig. Katulad yan, ipangaral mo si Jesus Christ na hindi Diyos, tao lang. Anong klaseng aral yan? Delikado yan. Yan ang aral ng mga bulaang propeta. Yung sabihin mo na si Jesus Christ ay tao lang at hindi Diyos. Isang maling aral yan, ha? Isang lason, isang toxic na aral na pwedeng ikapahamak ng tagapakinig. At marami silang naaakay dito. Yan ang nakakatakot. Yan ang peligro. Inakay mo yung tao para dalhin doon sa kapahamakan. Hindi mo inakay ang tao para dalhin patungo sa kaluwalhatian ng Diyos na walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Sana, kapatid at mga kaibigan, hindi po kami titigil sa pagpapahayag ng buong katotohanan ng salita ng Diyos. Kasi ito po ang kailangan ng lahat. Kasi ito ang iniutos ng Diyos, ipangaral ang lahat ang buong katotohanan ng salita ng Diyos sa buong mundo. Tatanggap man kayo o hindi sa katotohanan ito, sabi ng Diyos, ipangaral, ipahayag. Dahil bago siya dumating, kailangan ipahayag ito
sa lahat ng bansa, sa buong mundo. Dahil pagkatapos na ipahayag ang salitang ito, darating si Jesus Christ. At ang mga hindi tumanggap at hindi sumampalataya sa Kanya, ito ang nakakalungkot. Ihahagis kayo doon sa naglalagablab na apoy. Yun ang ikalawang kamatayan. Basahin natin dito sa Pahayag chapter 20 verse 14 hanggang 15. Ito yung last verse. Last verse para sa gabing ito. Pahayag chapter 20 verse 14. Ang sabi, Pahayag chapter 20 verse 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Sa 15, ito yung verse 14. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Lahat ng hindi tumanggap kay Kristo, lahat ng hindi sumunod sa kautusan, lahat ng ayaw sumamba sa Diyos dito sa kanyang banal na sabat, dito pupunta sa pangalawang kamatayan. Isang nakakalungkot na marinig sa isang tao na mapunta ka rito. Ngayon pa lang isettle mo ng problemang ito. Kung ayaw mong mapunta dito sa pangalawang kamatayan, lumapit tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo. Sumunod sa kautusan. Sampahin ang Diyos dito sa banal na sabat. Verse 15. At ang sinumang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ibig sabihin, lahat ng mga pupunta sa langit ay nakasulat dito. Lahat ng mga pangalan. Ibig sabihin, kapag hindi ka nakasulat dito sa libro ng Diyos na lahat ng mga pangalan ay nakasulat, kung hindi natagpuan ang pangalan mo dito sa aklat ng buhay, peligro ka, kapatid, kaibigan. Delikado ang sitwasyon mo. Ikaw ay ibubulid doon sa naglalagablab na apoy. Last verse. Anong mangyayari sa mga taong suwail at ayaw sa Diyos? Pahayag chapter 21 verse 8. Anong sabi rito? Ngunit sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre, at siyang ikalawang kamatayan. Apoy at asupre ang nandun sa impyerno. Kapag hindi ka nagbago ngayong gabing ito at patuloy ka pa rin gumagawa ng kalapastanganan at kawalang hiyaan sa Diyos, mas pinapanigan mo
ang gawa ni Satanas, ang gawa ng kadiliman. Humanda ka, kapatid, kaibigan. Binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan para lumapit sa Kanya. Pumili kayo ngayong gabi kung kanino kayo papanig. Sa Diyos ba kayo papanig o sa diablo? Nasa sa inyo yan, mga kapatid, kaibigan. Kasi si Lord hindi namimilit sa may ayaw sa Kanya. Hindi niya pinipuwersa ang tao na gustuhin siya. Gusto ng Diyos na ikaw ay willing ka. Mayroon kang pagkukusa na lumapit sa Kanya bilang isang makasalanan. Na aminin mo na makasalanan ka. Pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo. Lumapit ka sa Diyos. Buksan mo ang puso mo. Tanggapin si Jesus Christ bilang Diyos at tagapagligtas. Pagkatapos, sumunod sa utos. Anong utos? 10 utos. Para sa ano? Anong dahilan? Bakit kailangan sumunod sa utos? Wala nang palipaliwanag. Wala nang malalim na explanation. Kaya tayo sumunod sa utos dahil mahal natin ang Diyos. Ayaw niyang mapariwara ang ating buhay. Ayaw niyang matukso tayo sa kasalanan. Ayaw niyang malumog tayo sa kasalanan. Gusto ng Diyos na tayo ay maging matuwid ang ating buhay habang naghihintay tayo sa pangalawang pagbabalik ni Kristo. Magandang gabi po sa ating lahat. Sana mabuksan po kayo patungkol sa katotohanan ito. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basbasan niyo po itong aral na ito, Panginoon. Kayo po ang siyang mag-promote ng banal na salitang ito. Samahan niyo po ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, na tumimo sa puso ng mga viewers, ng mga tagapakinig, ng mga nanonood. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na lumapit sa inyo, tanggapin ka at sundin ang iyong kautusan. At sambahin ka, Diyos, dito sa banal na Sabat. Kasi ito lang ang kaisa-isang araw na iniutos mo upang sambahin at purihin ka. Salamat, O Diyos, sa ating Panginoon na tagapagligtas. Binabalik ko po sa iyo ang kapurihan, karangalan at kalawalatian. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, na aming tagapagligtas. Amen. Bago po tayo magtapos, mga kapatid at mga kaibigan, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Pakisuportahan niyo po ang aming YouTube channel. Paki-like, paki-share, at paki-subscribe. Pag i-share niyo po ito, mas lalawak pa ang scope na maabot ng banal na salita ng Diyos. Gusto ko pong maging kabahagi ko po kayo sa aming goal na ipamahagi ang banal na salita ng Diyos sa buong mundo. Tulungan niyo po kaming i-share ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Sa mga willing mag-share, i-share niyo po. Dahil marami, ito po ang gusto ng Diyos na kailangang malaman ng tao. Yung buong katotohanan. Cancel na. Cancel. Ito po ang kailangang malaman ng tao na katotohanan. Paki-share niyo po itong video na ito. Itong pangangaral ng salita ng Diyos. Paki-share, paki-suportahan, paki-like, paki-subscribe. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, paki-subscribe niyo po. Magandang gabi po sa inyo lahat. God bless po sa ating lahat, mga kaibigan. Nahabaan natin. Kinantil na nila.